Day 8 na. Actually, mag-alas 2 pala na madaling araw. And today is May 12, election. I'm doing my research kung sino yung mga iboboto ko, yung mga taong dapat pagkatiwalaan. Of course, you can never be sure. Yung pusa ko parang gusto bumoto. Of course, you can never be sure kung sino yung mga yan, di ba? For all you know, baka mamaya, pare-pareho namang they have their hearts in the right place. Pero sino ba sa kanila yung hindi lalamunin ng sistema pag nakaupo na? It's going to be a long night tonight. Hindi ko lang makakatulog ako kasi siguro pagkatao ko na talaga yung ganito na ako ay medyo gang-ho. Active ako when it comes to political issues. Hindi lang halata. So yun. See you mamaya pag maliwanag na. 9:14 na. Monday ngayon, May 12. It's election day. So, maaga tayong gigising kasi obligasyon natin sa bayan na bumoto. Normally, I vote around 3 or 4 in the afternoon para kunti na tao. So, good morning. Welcome to my day 8 ng vlog. Magkakape muna tayo. O baka midlip ako ulit. Ang hirap gumising. Pagod ako kahapon pero happy naman. Pag-drive ko nanay ko. Tama kayong hinala ko kanina. Gumising na ako. Pumikit ako para umidlip lang ng 5 minutes. At 30 minutes later, eto. Gising ko lang ulit. Pipiyok-piyok pa. Magtitimpla akong kape. At let's start the day. Lately, ang tagal ko na naghahanap ng sign para bumalik sa pagtakbo kasi gusto ko na rin magtakbo ulit. May miss ko na rin mag-jogging ng madaling araw. Eto, nakahanap ako ng sign. Gusto niya makita kung ano yung nahanap kong sign. Yan, nakita ko si Miss Cara David. Tumatakbo siya. Pwede na nyo. Malapit na mag-10K. Alas 10 na rin. Kailangan na uwi. Parang sign na para tumakbo ulit. Kasi parang yung takbo ni Miss Cara David, yun yung oras ng takbo ko bago matulog Tatakbo na ba tayo ulit? Maliligo lang ako at pupuntahan natin yung mga tumatakbo sa eleksyon. Boboto tayo. Kagabi medyo nag-review ako ng bahagya kung sino yung mga iboboto natin. At sana pala rin yung bansa natin this round of election. No? Makapagluklok tayo ng mga taong ayan, nauna ako sa alarm, nag-alarm mo. Makapagluklok tayo ng mga taong magpapaunlad ng bansa natin. Hindi yung mga taong ayaw lang talagang bumaba sa pwesto. Naghahanap nila ng gagawin sa buhay. Papunta na tayo sa voting precinct ng inyong papa. At sana maiksi lang yung pila. Di ba? Para mabilis lang tayo. Kasi every time na boboto ako, parang it takes me only under half an hour naka-vote na ako. Kasi yung pagboto nasa mga 10 minutes yata ako dyan. Mga ganon. 10 minuto. Especially pag nag-review ka naman ng mga boboto mo. Ako, naniniwala ko na kapag may mga politiko na nag-a-attempt or hindi lang nag-attempt yung talagang binili yung boto mo, naniniwala ko na ang tingin sa'yo ng politikong yan ay bobo. Pag binibili ng politiko yung boto mo, ang tingin sa'yo ng politikong yan ay bobo. Kasi iniisip niya na hindi mo kaya mag-isip on your own. Kaya, bibili niya yung boto mo para hindi mo na kailangan isipin kung ano yung dapat may boto. Kapag binoto mo yung politikong bumili ng boto mo, pwede mo naman tanggapin kung talagang ipipilit sa'yo, pero hindi mo kailangan iboto. Pero kapag binoto mo yung politikong bumili ng boto mo dahil binigyan ka niya ng pera, naniniwala ka na bobo ka rin. Ganun lang kasimple yan. So kapag binibili ng politiko yung boto mo, naniniwala siyang bobo ka. At kung binoto mo siya dahil binili yung boto mo, nag-agree ka sa politikong yun na bobo ka talaga, kaya mo binoto yung politikong yun. On the way na tayo ngayon sa voting precinct natin. Dito ako bumoboto sa border or boundary ng Makati at ng Maynila. Mukhang hindi naman gaanong mahaba. Kumpara nung nakaraang eleksyon, which is national election, wala tayong gaano nakikitang nagbibigay ng sample ballot. Normally sa parking area pa lang may mga nag-aabot na ng sample ballot. Ito yung sitwasyon ngayon.
dito. Dami rin tao, guys. Apparently, bawal ang tubig sa loob. Bawal ang water sa loob ng campus. Pinipigilan yung mga taong may hawak ng water. So, sabi nung isa, paano pag nauho ka mo sa loob? So, saan ako nagkukuha ng tubig? Sabi sa kanya, balik na lang kayo sa entrance pag nauho kayo. Which a little bit weird. Bakit bawal? Hindi ko alam kung bakit bawal ang tubig sa loob ng campus. Why can't you bring your own water inside? So, magtatanong tayo kung saan ang presinto namin. So, tayo ay pupunta sa Havana Building, Room 226, ang ating voting precinct. Sa every election, nag-iiba yung room kung saan ako bumoboto. I go to a different room every time. So kaya nagtatanong agad ako. So, sana may kasi yung pila ngayon. Sabi sa akin doon sa information area, Barangay 756 is room number 226. Pero dito sa entrance, nakalagay 753. So, wala yung barangay natin dito. So, baka mali yung information na nakuha natin. Walang barangay 756 sa room 226. So, akyat tayo. Kasi makikita mo naman yung barangay. Hello po. 756 po. Ayun, sa kabila. Alright. Ayan, nakasabit dito yung mga mukha at pangalan ng mga taong boboto sa barangay namin. Hindi natin mahanap yung pangalan natin. Hindi natin malocate. It's not on the list of the people who are supposed to be voting on a particular precinct at barangay correspondingly. So, magtatanong tayo ngayon kung anong master list ang pwede natin makita para malaman natin kung anong presinto natin. Hindi po tayo naka-include sa 756 presinto. Hahanapin natin kung saan po tayo naka-register. Hindi makita yung pangalan ko. According dun sa mga nakausap natin, baka naligaw po ako ng... Po? Dun sa PPCRB dun sa bata? Apo, magkatanong po tayo. So, hahanapin po natin yung name natin kung saan tayong presinto naka-register. Pero I'm sure, makakaboto tayo ngayon. Baka naligaw lang yung pangalan natin sa ibang presinto. So, ito ang booth ng PPCRB. Hello! Pwede ko pong malaman yung aking presinto. Apparently, napagpalit sa record yung number ng barangay ko. So, instead of 756, naging 765. Parang ganun. Nasa ibang room tayo. So, we are going to precinct 212 tayo. Sa new building tayo. Pero at least, nahanap yung pangalan natin. Importante yun sa atin na mahanap yung pangalan natin. Kasi hindi po pwedeng hindi tayo makaboto. Diba? Dito lang tayo pantay-pantay sa bansang ito. Sa bihirang pagkakataon, pantay-pantay tayo. Hello po, may hagdanan po paket dyan? Meron po. Pero mas malapit po dito. Mas malapit dito. Thank you po. So, nahanap na yung pangalan natin of all the names that's going to vote sa presinto na to. Ito yata yung boto ko na pinakamahaba yung pila. Kasi maaga akong bumoto ngayon eh. Lunchtime pa lang. Normally bumoto ako mga 3 ng hapon. Wala nang gaanong tao. I have done my duty to my country by casting my vote. Nakaboto na tayo. Ayan ang ating marka na bumoto tayo. Pag bumoto ka, mararamdaman mo yung mga dapat i-improve sa bansa natin. Kasi kanina, kusang gala yung mga voting precinct natin. Kaya mga bumoboto, okay lang kasi we are there for around 30 minutes. Kayang-kaya eh. Di ba yung init? Pero yung mga teachers na araw-araw nagtuturo dun sa eskwelahan na yun, di ba parang nakakalungkot na ganun yung lagay. Ang init. Eh di ba yung voting precinct, ano yun eh? School yun eh. So imagine mo ganun kainit araw-araw. Walang aircon, walang electric fan. Sobrang init, no? So kung bumoto ka, at least kahit pa paano meron kang idea ng mga dapat ma-improve sa bansa natin, no? Yung ating educational system, pusang gala, no? Pag ganun kainit yung classroom, parang sarap matunaw, di ba?
parang hirap matuto. It's not really conducive for learning. Kaya nga mga library, di ba? Kita nyo mga library, di ba? Tahimik ang mga library, bawal mag-ingay kasi it's really conducive for absorbing knowledge. Di ba? Dapat ang mga classroom natin ay treated like like library. Masarap mag-aral. Init, pusang gala, bumoto lang ako ng kalahating oras. Pawis, abot singit. Anyways, it's really early in the day. Ang aga pa lang, no? Mag-aalauna pa lang, matapos ko na yung pagboto ko. Uwi lang ko ng bahay bahagya at magpapahinga. And then, I go to the gym. Masyado maaga yung gising natin kanina, kaya nagugutom na ako. Normally, nagpa-fast ako all day long. Ang mga araw na hindi ako nagpa-fast ay during holidays. So, I guess, ang eleksyon ay holiday. So, exempted ako ngayon. Hindi ako naka-fast ngayon. So, kakain tayo. Noodles lang naman. Pero ayoko kasi nang nag-noodles ako, pero yung plain lang. So, ang dami ko nilalagay. Tinan nyo. Yan ang ating noodles. Meron tayo nilagay na, lechon kawali, tsaka tuna. Pero lahat po yan ay vegan. So, kakain lang tayo. Ang oras ay, hey Google, what time is it? It's 2:37 p.m. 2:37 p.m. Kakain, magpapahinga ng konti. Pupunta na ng gym tapos mag-i-airy na tayo. Alright? So, yun lang. Maraming salamat sa panonood ng aking Day 8. Thank you very much!